So mga tol, sumabog nga po kahapon ng balita na muling magbabalik na umano ang kinikilalang face of boxing na si Gervonta Tank Davis at ngayong summer na daw yan lalaban sa bansang UK. Subalit wala pa nga pong pinapangalanan kung sino ang makakalaban ni Tank Davis. Huli pa nga pong lumaban si Tank Davis noong nakaraang taon buwan ng April kontra kay Ryan Garcia, kung saan dinimolis niya si Garcia sa round 7. Matapos nga po niyan, hindi na napalaban si Tank Davis at nakulong pa nga po ito dahil sa kaso niya. Nakalaunan, nakalaya din. So kung magbabalik nga po si Tank Davis sa buwan ng April, isang taon bago ulit siya makakalaban. Umuugong nga po ang balita na British boxer umano ang makakalaban ni Tank Davis at debut umano yan ng Amazon Prime na bagong network ng PBC. Dahil usap-usapan na British ang makakalaban ni Tank Davis, may nag-edit nga po ng mukha ng anak ni Ricky Hatton na si Campbell Hatton at sinabing ito daw ang dapat na makalaban ni Tank Davis. Marami naman ang hindi pumabor dyan dahil kakainin lang daw ni Tank Davis itong bagitong si Hatton. Ayon naman sa mga expert, ang posible umano makakalaban ni Tank Davis na mga British boxers ay ang mga sumusunod: si Maxi Hughes, Joe Cordina, Jack Catterall, Leigh Wood, Josh Taylor at marami pang iba. Sa kabilang banda naman mga tol, nagbigay nga po ng message ang ating 8th Division World Champion Manny Pacquiao sa bata niyang si Isaac Pitbull Cruz sa paparating na laban ni Pitbull sa March 30 kontra kay Rolly Romero para sa WBA Super Lightweight World Title. Kasama si Sean Gibbons nang i-good luck ni Manny Pacquiao si Pitbull. Mag-focus lang daw ito at hard work at magagawa daw niyang talunin ang kalaban. Good luck to your fight and do your best and hard work, focus on the fight and you can do it. All the support, baby. Woo! Speaking of Sean Gibbons mga tol, bumisita naman ito kay Mr. Honda sa Japan para sa business meeting. Partnership pala ni Sean Gibbons itong si Mr. Honda. Sa mga hindi po nakakaalam mga tol, si Mr. Honda po ang may hawak dito kay Naoya Inoue. Ito po yung pinagmamalaki ni Sean Gibbons mga tol kay Casimero na may power daw siyang maikasa ang laban nila ni Inoue kung babalik daw siya sa MP promotion dahil partnership ni Sean Gibbons itong si Mr. Honda. Pero taliwas naman po yan sa team Casimero. Sinasabi nila na mangyayari daw ang laban ng Inoue versus Casimero kahit wala daw si Casimero sa MP promotion. Samantala, nagpasalamat naman si Casimero sa promoter niya. Malapit na daw i-announce ang laban niya na tune-up fight lang daw para sa kanila. Ibig sabihin, malaking laban daw yan pero tune-up fight lang umano yan para kay Casimero. Sa kabilang dako naman mga tol, alam na nga po ng karamihan na sumabog ang balita na pinagtripan ni Marlon Tapales si Casimero sa boxing event na naganap sa Cebu City. Nito lang nakalipas na 3 araw, sinabi po kasi muli ni Tapales mga tol na hindi daw niya kilala si Casimero. Hinihintay kasi ng mga fans na i-announce ng team Casimero ang laban nito sa boxing event na yon at buong akala ng lahat si Tapales ang makakalaban ni Casimero. Pero hindi po nangyari yon at walang announcement na nangyari, bagkus pinagtripan lang ni Tapales si Casimero. Pero sinabi nga po ng isa sa member ng Treasure Boxing Promotion na si Mark Alesna, okay naman daw si Casimero at Tapales. Sa katunayan, nagkasalubong pa daw ang dalawa sa boxing event at nag-appear. Pero hindi na daw sila nagkwentuhan, kumbaga nag-appear lang daw at umalis na daw sila parehas. Ito po yung pagkakasabi ni Mark Alesna mga tol sa channel ni Kuyang Joseph. Nagkaroon ba ng face-off si Tapales at si Casimero? Alam ko, nagkakita sa sa baba ng ring. Nagkasalubong, siguro nagka-appearan lang. Nag-appear, tas yun. So in short, yung tinatawag na issue or toxics na nangyayari sa social media, hindi nila binigyan pareho pansin. Hindi, kasi nag-appear naman silang dalawa eh. O sige, nag-appear pa ha? Nag-touch lang ba? High five. High five, parang gusto. Parang gano'n. Tapos sabay, wala na. Hindi yung usap talaga na mahaba. So sa kabilang channel, ba't naguguluhan kami? Ba't gumagawa ng kwento na hindi kilala si Tata ni Tapales? Ba't parang naipit si Tapales? Ano meron doon? Hindi, nung kausap ko si Tapales, kasi nag-inuman kami, after doon sa, nung dumating ako, after doon sa bar na pinag-iinuman nila, sabi nung na mag-inuman tayo sa kwarto ko. Sabi nung ng may-hari ng Sunman. Ayun, nag-inuman kami doon. So just to see the story, pare. Ano ang story ng real life versus the media na nagkaroon ng hype or masamang... Iba talaga. Oo, iba. Diba?